yung napili kong title ay Determination in Reaching Your Vision. Sige, gusto ko lang maintindihan natin na every ministry or every Christian or each one of us must have a vision. Amen? Kailangan meron tayong, ano ba yun? Ano ba yun sa Tagalog? Ambisyon. Tama ba yun? Tagalog ba yun sa vision? Meron tayong ambition sa buhay natin. Kung wala tayong vision, ambition man lang sa buhay natin, na gusto ninyong ma-reach, natapos ang yung 2023, hindi ba ninyo natanggap o na-reach yung vision ninyo? Then papasok ang taon ng 2024. Pag wala tayong vision, that goal to be reached or to be fulfilled, walang patutunguhan ang buhay natin. It will just be the same. Every day, it will just be the same. So, sana maunawaan natin yan. Yung ganong Yeah? Sabi sa Proverbs 29:18, the Bible says, where there is no vision, the people perish. Yeah? Pag wala tayong vision sa buhay natin, parang wala ang buhay natin. Araw-araw, yung ganun na lang. Amen. Sige, mag-pray muna tayo. Lord, we thank you, Lord God, for this day. We thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. And most of all, oh God, Lord, we thank you for your presence. We thank you, Lord, for the whole year 2023. Oh God, Lord, that sinamahan mo kami, Panginoon, Lord, ibinuhos mo lahat ng pagpapala mo sa amin. Salamat, Panginoon, Lord, ando doon. Natanggap mo yung mga papuri namin, yung pagpapasalamat. But Lord, even God, give us more a heart, O God, of sensitivity, a heart of gratefulness, O God, a heart of willingness, O God, to obey the call of our life, O God, Lord, your call in our life. So Lord, we just commit this day, we commit this time, we commit this hour. We ask you by your Spirit, Lord, to speak. And Lord, give us clarity, Panginoon, sa mga vision or the things that you wanted us to do. Yung things, Lord, na hindi namin nagawa ng 2023, na nais mo ipagawa sa amin. Lord God, forgive us kung hindi kami naging sensitive. Forgive us, Lord, kung hindi kami naging faithful to your call. But Lord, 2024, God, we commit our lives, O God, unto you. We dedicate our lives, O God. We dedicate our family and we dedicate our ministry. And we say, Lord God, have your way. And let your will be done, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Because nga, when there is no vision, people perish. Walang patutunguhan ang buhay natin. The vision must be smart. Kung may vision tayo, it should be smart. Okay? Ano ang S? S is specific. Something, is specific. As a statement, sa statement about quality, details, or project, something that you have to speak your vision or your goal clearly. Yung detalye na hinihingi mo sa Panginoon, specific yung hinihingi mo. Maalaala ko yung disciple ko sa Manchester. Hindi pa kami nagmi-meet for 3 years na. But yung testimony niya, nung bago siyang mabunagin Christian, ay sabi nung nag-lead sa kanya, kung single siya noon, hingiin mo sa Panginoon specific demand that you want to be with you for life. Ang sabi nitong si Lani pangalan, sabi nung nag-share sa kanya, isulat mo in details, specific.
Tapos ilagay mo sa Bible everyday pagpipray mo. You know what? Kaiba-iba ang kanyang hiningi sa Panginoon. Sabi niya, ang gusto ko, Lord, foreigners, hindi Pilipino. Bisaya siya, Bisaya. Sabi niya, bakit foreigner ang hiningi mo? Kasi yung mga pinsan ko, yung mga kaibigan ko, ang mga napangasawa nila, mga Pilipino, pero ang tatamad, walang trabaho, nag-iinom pa, maglalasing pa. So, sabi niya, ako, foreigner, Lord, foreigner. Tapos ganito, Lord, one, a man, foreigner. Not too tall, not too short. Yung mga 6-footer lang, ganon. Yeah? Sabi niya ganon, walang bisyo, hindi nag-iinom, hindi nagsisigarilyo, nakasulat lahat. Tapos sabi pa niya, itong kakaibang hiningi, wala akong biyanan. Sabi niya ganon, wala akong biyanan. Single siya, wala akong biyanan, may sarili siyang bahay na wala nang babayaran. Grabe, no? Grabe. You know what? She got it all. You know? Nagtatrabaho siya sa hotel. Siya ay supervisor sa restaurant. Ngayon, may nag-check-in na British. Pinakilala siya ng manager. Ito sila ni single. Nag-umpisa sila magsulatan. And then, to cut the long story, umuwi siya sa Philippines muli yung lalaki, pinakasalan siya. Ngayon, ang istorya, dalawa lang sila magkapatid. Ngayon, nung matatanda na yung mga magulang nila, pinagbili yung malaking bahay. Meron silang kaya, malaking bahay pinagbili. Dalawa lang sila magkapatid. Binili sila ng bahay ng mga magulang niya bago namatay yung mga magulang. So, wala silang mortgage. So, ayun, may maganda siyang trabaho, single siya, namatay na yung biyanan niya, wala siyang biyanan. Yeah? Specific. Kayo, mga young people, yung mga naghihintay, yung mga nagpipray, kung sinong gusto ninyo, specific. Yeah? Yung number 2, ang M, measurable. You know? It's capable to being measured. Yung measurement in general, like yung attitude, yung distance, yung elevation, yung kilo, or yung setting, or caliber, or a factor, or scale, stopping, distance, yung mga ganon. Yung inaalam ba ng husto ang magiging. Yung parang, yung kung sa tao, grabe. May narinig ako, grabe naman yung naliligaw sa akin. Yung minimeasure ang lahat ng inuugali ko. Yung ganun ba? O vice versa. Naghahanap yung babae ng lalaki, minimeasure mo lahat. Anong gabi yung ugali? Ano ba yung kilos? Ano yung pananalita? Yung ganun ba? Yeah. So, letter A, smart, is achievable. Capable being rich. Yeah? Hindi yung, okay, vision ko sa 2024, I want to the moon. Hindi yun achievable, Hindi yun achievable. Sino bang makaka-achieve pumunta sa moon? Yeah? Okay. Ang goal ko dito sa building ito ay building construction must be finished before the end of the year 2024. Achievable ba yan? Achievable yun kung hindi mag-short ang finance. So, achievable yun, And, of course, yung R ay relevant, Appropriate or applicable to a context or circumstances. Or, connected with what is happening or being discussed. Relevant. Kailangan relevant ang lahat. Relevant ang plano, relevant yung mga kagaya ng sa meeting. Your question is not relevant. Yung kagaya ba kung halimbawa nasa meeting kayo, your suggestion is yung sasabihin ng host, So, yung T ay time bound.
Time-bound. Set time, goal. Example mo nga dito sa building construction, I said, I want it done, I want it to be finished before the end of November 2024. So set bound. Kasi kung wala kayong time bound, parang sige lang, kung kailan lang mangyari, kung kailan lang matapos, kailangan pagtatrabahuan mo yun. Yung time na iyon na bago matapos. Kaya yung setting goals is fulfilling a vision. You can set a goal like 3 months. After 3 months, evaluation. Ano na ba ang nagawa? Ano na ba nangyari? Lord, ano na nangyari sa prayer ko? Sa hiningi ko? So, yung ganun. Kaya kung may vision tayo, set natin ng goal. May goal tayo na kailangan matapos. Yeah? Amen. Okay. The story of Elijah, I will be talking about Elijah and Elisha. So, yung story ni Elijah and Elisha, provides us an example, exciting example of how Elisha's dream or vision or desire na na-meet niya. The greatest desire of Elisha was to receive the double portion anointing of Elijah. So, ando doon siya, yun yung kanyang vision, ma-receive niya. And, Elisha got it. He did it. And so we could learn from his steps of obedience, that lead to this marvelous gift. Or nakuha niya yung vision na yan. So, anong vision or goal sa buhay ninyo sa 2024? Sabi ko nga, lahat tayo kailangan may vision. Kailangan tayo for 2024 ay, kung meron tayong nais na gustong gawin noong 2023, din hindi natin nagawa, set a vision, have a vision for 2024. Sa mga bata, may mga bata ba dito? Kailangan meron din kayong gustong mangyari. Naalala ko yung siyuhan, yung doon sa, nung camp natin. 5 years old, 6 years old. Immediately nung nalapitan ko siya, anak, anong gusto mong maging paglaki mo, pagpipray kita? Gusto ko pastor. Gusto ko pastor maging pastor. Yung bata pa siya, meron na siyang vision sa buhay niya. Dapat lahat tayo ganun. Yeah? Pag tinanong mo si Ashi, ano ba talaga? Gusto mo? Gusto ko maging pastor. Si Yuri, ang request sa akin, pray for me. Ang gusto niya, maging good architect. Pag tinatanong ko siya, bakit, anong prayer request mo? Lord, na ilayo ako sa mga kabataang kamunduan para ma-fulfill ko ang vision ko. You see, mga bata, pwede nating turuan magkaroon din ng kanilang vision. Yeah? Sa mga young people, kung anong mga vision ninyo, mga young people, gusto ninyo makuha ninyo yung specific na hinihingi ninyo? Meron goal na kailangan isip natin doon. Ano yun? Gusto ninyo makuha yun. Pray hard and pray more and be connected more to Jesus, and Jesus give you the partner. Amen. So, sa mga estudyante, anong gusto ninyong goal? Kung gusto ninyong with honors at the end of the year, magsisit kayo ng goal. Na yung pag-aaral, bibigyan ng priority yung pag-aaral. Wala mo ng mga love affairs. Wala mo ng goal. Wala mo ng love affairs. Less of video games. Wala mo ng mga video games. Walang mga teleseries, drama, or sa television. Iiwasan yun. Sa pag-aaral. Kasi gusto nyo ma-reach yung goal na yan sa inyong pag-aaral. Na gusto nyo magkaroon ng honor at the end of the year. Kung tayo mga nasa ministry, if we want to be used more for the kingdom of God, na hindi lamang porque nandito na tayo, may ginagawa na tayo, maaaring nandito tayo sa music,
Maaring drummer tayo, you know? But si Lord, meron pang ibinibigay sa inyong assignment for 2024. Amen ba, Gaspar? Yeah? Maari. You know, I'm just leading you to be open sa ating mga puso na maaaring hindi tayo maging satisfied na doon. Maaaring meron pang ibang pinapagawa ang Panginoon. Hindi lamang tayo dancer, hindi lamang tayo gitarista, hindi lamang tayo usher. Yeah? But God has a best for you. Sa mga parents, yeah? Nagsisit goal din. Ano ang goal natin? Yung mga wala, yung mga asawa dito. Yung goal natin sa next year, Lord, na magsama ko yung asawa ko sa church. Anong isisit goal natin doon? Pray, maybe pray in fasting kung kailangan, mag-pray. Kung kailangan, sige, gagawin natin yan. But anyway, sige, mag-go on na tayo. Mag-go on na tayo. Let's have an overview now sa patungkol kay Elijah at kay Elisha. So let's come to 1 King 19, chapter 19 verse 15. Nandiyan ba sa PowerPoint? 1 King 19 verse 15. Sabi dito din, the Lord said to him, Elijah, go, return to your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, anoint Hazael as king over Syria. And verse 16 also it says, and also you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel. And Elisha, the son of Shaphat of Abil Meholah, you shall anoint as prophet in your place. So, yeah. So, as we read in verse 16, yung nabasa natin dyan sa verse 16, God is telling Elijah to anoint three different persons. Ang una si Hazael, to be king of Aram. Ay bakit? Why God told Elijah to anoint an enemy king? Because God will use Aram, as an instrument for the punishment of Israel sa kanilang mga kasalanan, sobrang kasalanan na ng Israel. So, makita natin dito na walang kasalanan na walang kaparusahan. Naintindihan ba natin? Walang kasalanan na walang kaparusahan. At maunawaan din natin na even pala yung kaaway pwedeng gamitin ng Panginoon kung gusto tayong i-discipline. So, wag tayong sisihin natin kung sino yung taong nakagalit natin. Wag natin sisihin yung asawa natin. Sabihin, Lord, ang prayer na lang, Lord, ang asawa ko, baguhin mo, Lord, baguhin mo. Halimbawa, yung babae, dahil yung lalaki, paraging mainit ang ulo. Lord, baguhin mo ang asawa ko. Baka sabi ni Lord, ikaw muna magbago bago ang asawa mo. Di ba ganun? Kailangan ka tayo mo muna magbago bago makabago tayo sa ibang tao. Amen ba? Yeah? Yung mga asawa niyong babae, dadating dito. Pag nakita na tayo talaga may pagbabago sa Panginoon. So, yan. Ang second ay anoint, sino yun yung second? Anoint Jehu, who would destroy those who are worshiping other gods. Yung job ni Jehu ay aalisin, wipe out yung lahat ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Yung mga ang God nila ay si Baal. So, makita natin ang ginawa ni Jehu sa 2 Kings chapter 9 and 10. Kung papaano wipe out ang lahat ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan sa Baal. Nakita natin doon pati si Jezebel ay pinatay niya. Yung ganon. And the third person, Elijah wants to anoint is Elisha, the prophet who would succeed him. So Elisha, the job to Israel na
the northern kingdom, yung Israel, na to help point the people back to God para ibalik sila sa Panginoon. Kasi during the time, the southern part of the kingdom is, the Judah or Jerusalem. During that time is Jehoshaphat is the king. And Jehoshaphat, a king who is devoted to God. So yung job ni Elijah is to the northern kingdom, the Israel. So let's read verse 19. So he said he departed from there. So he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing 12 yoke or oxen before him, and he was with 12. Then Elijah passed by him and threw his mantle. So we see here in verse 19 that Elijah finds Elisha, nagtatrabaho sa bukid. Nakita natin siya magsasaka. Tapos ay looking after with 12 yoke oxen or 24 oxen, which means na yung mga magulang niya ay maaaring pinaka-rich during that time. Kasi during that time, a rich people daw can only own 6 oxen. So here, as we encounter Elisha, yung unang ma-imagine natin kay Elisha, anong una natin ma-imagine kay Elisha? Na si Elisha ay magsasaka lamang. Siya ay madumi, siya ay maring puno ng putik, and not exactly the condition, that expect to be a prophet, But God knows who He wanted to finish Elijah's ministry. So, makita natin dito na we can see here that huwag mong maliitin ang sarili mo. The Lord, ang Panginoon, tinitingnan niya ang ating puso. Tinitingnan niya kung sinong masunurin, tinitingnan niya kung sinong hindi susuko. Sa panawagan niya, hindi tinitingnan niya kung sinong grateful. Tinitingnan niya kung sinong respectful. Here, sabi sa verse 19 muli, and then goes on to Elijah, passed by him to Elisha, and threw his mantle. Sabi dito, which designated Elisha as successor. Yung mantle during that time, sa Tagalog ay kapa, yata. The mantle or cloak, is used na pwedeng beddings, pwedeng upuan, kasi nung mga taon na yun, wala pang mga seti, pwedeng tulugan, so pwedeng upuan, o pwede rin na i-pledge sa utang. So, ganun ka-importante yung clock noon. Mantle. So pwede rin na turn into, pieces na, as a sign of grief, kung meron gusto nakakipagsain ng grief. So, iyan. But later on, we see that when the transfer of authority was completed, that Elijah left the mantle completely kay Elisha. So verse 20 says that, and Elisha left the oxen and ran to Elijah and said, please, let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. So in verse 20, Elisha, hindi nagdalawang isip. Sinabi kay Elijah, ako'y papalo sa iyo, but let me kiss first with my parents. Parang sinabi, magpapaalam muna ako sa aking mga magulang. So, what's that? A sign of respectful siya sa mga magulang. Maganda yung anuman ang plano natin, anuman ang gusto nating plano, kahit tayo nasa tama ng edad, kailangan pa rin yung alam ng ating mga magulang kung anong gusto natin para ando doon yung blessing. Ano yung blessing? Kung nandito tayo sa ministry, kailangan pinapalam din natin kay pastor. Ano nga ba? I remember nung ako yung nagpa-pastor pa, sa London. Yung mga young people, yung mga young men, sa akin magpapaalam muna, pwede ba si AJ ligawan ko, pastora? Yung mga ganun ba? O pwede ba
May boyfriend na ba siya? Pwede ba ligawan ko? Sa akin sila napakaganda kung magpapaalam tayo kay pastora o kay pastor para pinagpipray ang mga desisyon nyo. Pinagpipray ninyo yung magiging good future ninyo. Pinagpipray din nila kung sila ba nga ang tama para sa inyo. Di ba? Okay ba yon? Okay ba yan? So, ganon. Kayong mga very respectful si Elisha. Isa yun sa character o nakita ng Panginoon sa kanya. So, kaya kahit mga bata, yung malang kabataan dito, yung mga hindi grateful sa mga magulang, o tayo lahat, kung hindi tayo grateful sa mga magulang natin, umpisa na natin maging grateful sa ating mga magulang. Umpisa na natin yung pinupuri natin sila sa mga ginagawa niya sa atin. Isang tanggap lang tayo, tanggap. Pero wala man lang, uy, mama o papa, napakabuti mo, salamat. Yung mga asawa na hindi man lang grateful, hindi man lang makasabi, I love you. Kahit anong hirap ginagawa para sa iyo, hindi man lang sabihin, thank you mahal sa mga ginagawa mo. It's 2024, let's be awakened naman. Amen ba? Amen ba? Maging grateful naman tayo. Wala man lang tayong pasasalamat sa mga ginagawa ng mga asawa natin. You know? Sabi ko nga kahapon sa aming reunion, 1 John 3:18, we not just love by words and tongue, but with action. Iyon ang tamang pag-ibig, di ba? With action. Kailangan may action naman tayo. Amen ba? Amen ba? Yes, okay. So, dito sa verse, sabi dito sa verse 21 na, verse 21. So Elisha turned back from him and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh using the oxen's equipment and gave it to the people, and they ate. Then he arose and followed Elijah and became his servant. So, what does, this action, ano yung action nito na ginawa ni Elijah? It represent, kinain niya yung kalabaw, pinagbiak-biak niya yung kanyang araro, at ginawa niyang niroast na yung kalabaw, yung karne, at ginatong niya yung araro, at ipinakain niya sa mga tao. This means as renunciation of his former life. Yung kung papaano na ito na yung buong pagsisisi niya na kakalimutan niya yung mga old life. Kakalimutan niya yung mga ugali na hindi kaaya-aya sa Panginoon. It's renunciation of the old life. Yung kaya, yung pagkatay niya, yung pag-slaughter niya nung oxen, o sabihin natin, carabao, dying to self. Dying to self, na sa kanya, wala nang aalalahanin na babalik pa siya. Susunod siya. Nag-commit siya sa ministry. Nag-commit siya sa leader niya that he will follow to the leader, na wala na siyang babalikan kung hindi sila magkasundo ng kanyang leader. Pambira naman si pastor. Pambira naman si pastora. Babalik dala ako sa farming ko. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang kalabaw. Wala na siyang araro. Patuloy na lang siya. Wala siyang ibang pupuntahan. Amen. So, that's significant of really dying to self. Wala na. Forward na lang siya. No matter. Hindi niya inisip kung hindi niya magiging kasundo si Elijah. But yung sa kanya, yung vision niya ay ma-fulfill. Matagalan niyang kilala, matagalan niyang naririnig si Elijah. He wants to catch that fire. He wants to that anointing, that double portion of spirit of Elijah. Kaya no matter ano man ang ginugutro siguro nila, sige, ganun siya. Patuloy lang siya. So, sabi nga ay yung kailangan lang natin na talaga yung
2024, let's desire kung ano man dapat iwanan natin sa 2023. Iiwanan natin. Magpanibago tayong vision sa buhay natin. Sabi sa Philippians 3 verse 13 to 14, sabi ni Paul, sabi niya, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of upward call of God in Christ Jesus. So kay Paul, forgetting these things behind and reaching toward, to those things ahead sa kanya. Only when you release sa atin, and only when you release our yesterday, we can get the promise of God tomorrow. Kay Apostle Paul, he has all the good reason na kalimutan niya ang nakaraan niya. Kalimutan niya ang buhay niya before siya na born again. Kilala natin kung sinong si Apostle Paul. Dito sa sa Book of Acts, sa umpisa ng Book of Acts, ang pangalan niya si Saul. Si Saul yung maraming ginawa against Christian nung hindi pa siya nabuborn again. Hinahanap niya yung mga nagba-Bible study. Inihila niya, pinipriso pa niya. Yung iba pinapatay. Isa na doon na pinatay, si Stephen. At ando doon, siguro iniisip niya nung maborn again na siya. Nando doon siya, grabe kasalanan niya. Ando doon pa siya na siya pinaka-ring leader para stone, patayin yung unang first Christian martyr na namatay, binato, at siya yung ring leader. Siya daw ay pinag-iipunan ng mga coat nila para yung mga tao mag-i-stone. Sige, dito iipunin ko, ako magbabantay ng mga coat ninyo. Sige, batuhin niyo si Stephen. Kasi Stephen, nagpipreach ng Word of God. So, yung ganun na lang si Apostle Paul, kung paano siya, he wants to forget the past, yung mga kasalanan niya. We all do things na hindi kaya sa Panginoon. Lahat tayo nagkaroon ng galit. Lahat tayo nagkaroon mga ganong, kailangan alisin na yun. Lahat tayo nagkaroon ng galit sa isang tao. Kailangan kalimutan na yun. Meron lang akong nakausap. Sabi niya, pinapatawad ko siya. Huwag siya magpapakita sa akin. Hindi yun. Tama ba yun? Yeah? Meron bang ganon? Wala yun dito sa Mighty One. Amen. Yeah? Wala dito sa Mighty One. Lahat tayo dito with open heart at may pag-ibig. Yung tunay na pag-ibig. So, do not dwell on your past. Kung meron tayo past na kalimutan, kailangan kalimutan natin. Don't dwell in the past. Instead, grow in the knowledge of God by concentrating of your relationship sa Kanya. 2024, concentrate tayo sa relation natin sa Panginoon. Amen ba? And we have to realize na nagrepenta tayo sa mga kasalanan natin, then we are forgiven. Amen ba? Nagrepenta tayo sa mga kasalanan natin, so we are forgiven. Sabi sa verse 14 ni Apostle Paul, pressing towards the goal, that's determination. Sa akin, determination yun. Grabe yung determination ni Paul. He will not stop until he will reach the goal to the fulfillment sa vision niya. At ganun si Elisha. So, dito, for Elisha, God was not choosing a natural asset, but He is choosing a man of God with faith. So, yan. So, let's go on sa journey ni Elisha. Let's go on. So, we will discuss 4 destination na pinuntahan nila Elijah and Elisha bago nakuha ni Elisha ang double portion of anointing or Elijah's spirit. So, number 1 is Gilgal. Number 1, Gilgal. Sabi niya galon.
Gilgal is a place of religious activity with no supernatural power. Yun ang symbolize ng Gilgal. In 2 King, let's go now to 2 King, chapter 2, verse 1. Sabi dito, and it came to pass, when the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went to Elisha from Gilgal. And so, we see here in chapter 2, in 2 Kings chapter 2 na, we find that Elijah was traveling to a number of locations. That I find it significant and informative of where we must walk with Jesus Christ in our Christian life. You know? So, we find him first in Gilgal, where, sabi dito, the cloud, yun sa Gilgal, wala na sila sa Egypt. Wala na sila sa wilderness. Nasa Gilgal na sila na. Nakatawid na sila ng Jordan. So, there's no more cloud by the day and fire by night. Where, it's no longer evident ng mga nandoon na sila sa Gilgal. What can we find in Gilgal? Gilgal was here that Israel's first king, Saul, was crowned in 1 Samuel chapter 11. And also Gilgal was Israelites' base camp and their temporary center of government and worship during the invasion of Canaan. So, Gilgal, hindi ako gaya ni pastor na may mga mapa, Gilgal, is located like 2 miles, 2 miles northeast of Jericho. So here, the people renewed their commitment to God and their covenant with God. Kasi alam natin kung ano mga pinagdala ng mga Israelites from Egypt wilderness. Then, nasa kabila na silang parte nandun na sila sa promised land. So, they renewed their covenant and their commitment with God before attempting to conquer the new land. And so, Joshua circumcised yung mga second generation. Kasi mga first generation that Moses has circumcised, they all died in wilderness. Because of their sin, they were not able to enter the promised land. So, again, as I said, Gilgal, is nasaan ba ako? Nasa Gilgal. Yeah? Gilgal, sabi dito sa Gilgal sa Joshua 5:9. Sabi dito that, then the Lord said to Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Therefore, the name of the place is called Gilgal to this present. So, Gilgal is the place where they have to forget Egypt. Nandoon na sila sa Gilgal, nakalabas na sila ng Egypt, kawala na sila sa wilderness, nakatawid na sila sa Jordan before the invasion sa new land, sa promised land. So, andito na sila, the Israelites were, nung una, the Israelites were so dependent on God, both in the, na-deliver sila, deliverance from Egypt, and for all the provision every day, sa kanila, yung incredible provision na every day, paggising nila, nandoon na yung mana, nandoon yung mga trigo na i-bake nila, sa gabi, doon yung fish or quails, doon, yung incredible provision every morning and every day. But what happened? When the people was so comfortable, walang trabaho, pero hindi sila pinapabayaan ng Panginoon, doon yung mga blessing nila,
ando yung mga inaani nila, hindi sila nagtrabaho, ando doon na, yung lahat ng provision nila, wala silang trabaho, pero hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. Then, naging complacent na ang mga tao. Naging so dependent. Wala na silang, hindi na sila dependent sa Panginoon. Hindi nila kailangan yung supernatural power na kung paano sila saved by the supernatural power. So they become comfortable and even start complaining to God from the old things. So, that's what happened. Sa mga Israelite. Kaya, sabi niya, andito na tayo sa Gilgal. Kailangan, kalimutan na ang lahat, yung mga nangyari sa kanila. So, ang Gilgal as well, is your experience and mine na is the place when we got born again. When we come to the Lord, we are sinners. Hindi tayo karapat-dapat dun sa pagmamahal ng Panginoon. Yet, nagsisi tayo. Then we run to Jesus' arms. And so happy to get out sa slavery ng sin na yon. That's, represent yung Israel na nakaget out sila sa Egypt. Yung slave sila. So, we're just so happy nung tayo ma-redeem from our kasalanan, na we're just so happy that we were able to get out from that place that held us captives for long time. So, ando doon. So, but also in Gilgal, nakalimutan na nila yung grabing hirap nila, sa Egypt. So, once as well sa ating mga buhay. Minsan nakakalimutan na natin kung paano tayo yung kahirapan natin, kung paano yung parang hindi tayo karapat-dapat na, patawarin ng Panginoon. Pero ando doon yung pag-ibig ng Panginoon. Ando doon. So, kaya, sometimes, we just, people, just end up, madali itong sabihin natin, but many times, this is where other people end up. They end up Gilgal. They don't want to move anymore. We stayed in Gilgal church, never growing, never maturing, never, kahit wala man lang verse, wala man lang memory verse, tayo, hindi ba lang tayo pa marunong mag-share sa ibang tao who the love of God. So, yung parang doon na tayo, naging complacent tayo, na born again tayo. Satisfied na lang tayo to come every Friday for prayer meeting. Actually, it's only a handful of people coming to the prayer meeting and come on Sunday for Sunday services, but like nothing growing. Last two Friday, that in our prayer meeting, sabi ko nga, yung mga narinig naming preaching ni Reverend Edmund Chan, na-miss nyo yung mga hindi nag-attend ng prayer meeting. Sabi ko nga, sana yung preaching na iyon ay na-preach sa buong body of Christ. Kasi grabe, yung unang Friday ay about, God's revival. Nung pangalawa, nung last Friday ay finishing well. Yung parang doon yung grabing challenge. Ako mismo was so, consumed talaga na sabi ko, sana ganito pa rin mangyari sa ating church, sa ating Mighty One. Kaya lang parang wala na tayong desire na mag-seek more to God. Wala na tayong desire na mag-reach out. Wala na tayong desire, Lord, I want to do more. Lord, I want to do more. Hindi ako masasatisfied. Parang wala na yon. Nung mag-lockdown, 2020, umalis ako dito. Nakalipad pa rin ako. Pagdating ko sa London, Lord, hindi ganito. Hindi ako makapunta ng prayer meeting in physical, face-to-face. Wala nang service face-to-face. Bigyan mo ako ng disciple. Sabi ko pa, Lord, yung hindi ko kilala. I want to disciple yung tao na hindi ko kilala. But God, sa madaling salita, ibinigay sa akin
Si Lani, ibinigay sa akin si Lani from Manchester, na hanggang ngayon di pa kami nagkita. We are now having Bible study for almost 3 years. And you know what? Before the end of the year, before December, nag-start na rin siya ng kanyang sariling Bible study with 5 disciples. Grabe, you know. Pinag-pray namin yon. Ang desire ni Lani, she wants to start a church in Manchester. Sabi ang desire niya. Kaya, pinagpipray namin yan tuwing Bible study namin. Pinagpipray namin yung 5 kaibigan niya. And now, before Christmas, before yung pagpasok ng December, ngayon, nakadalawa na siyang meeting sa kanyang 5 disciple. Sabi ko, pag ako umuwi dyan, pupunta ako sa Manchester. Personal lang mamimit. Personal ko siya ay Bible study. You know, is how we respond, you know, sa burden natin sa Panginoon, sa call natin sa Panginoon. You know, wala na tayong burden. Wala na tayo yung mga lack of prayer. You know, lack of mga ganun. So, you know, brothers and sisters, you know, we must not remain. We must go beyond. Our attitude should be like Elisha. Amen. Hindi ako dito titigil. Hindi ako dito titigil. You know, I know how many times si Elijah sinabi, stay there, you know. Okay, sige, let's go, move on. Number 2 sa Bethel. Bago mag, Number 2, Bethel. Ano? A place of surrender and decision. So sa 2 King, chapter 2, verse 2, sabi dito, then Elijah said to Elisha, stay here, please. The Lord has sent me to Bethel. But Elisha said, as the Lord lives, as your soul lives, I will not leave you. So they went down to Bethel. So we see here after Bethel, Elijah and Elisha went to, after Gilgal, Elijah and Elisha went to Bethel, which I see a place of great decision. A place where you can surrender and we can yield to God. You know, and a place of dying to our own desire. You know, minsan marami tayong desire, pero is that a desire of the Holy Spirit sa atin? Is that a personal desire? I always pray, lagi ko sinasabi, Lord, let my desire, not my own desire, let it be a Holy Spirit desire sa akin, sa aking buhay. So, alisin natin sa buhay natin yung sarili nating desire. Okay, let's see. Some places, Bethel is mentioned throughout the Old Testament. Number 1, it was the place where Abraham pitched his tent and make a decision to live for God in Genesis 12:18. It was the place, number 2, it was the place where his grandson, Jacob, told God he would follow and serve him in Genesis 28. And number 3, it was the place where Samuel first heard the voice of God. And number 4, it was also the place in Bethel where King Jeroboam of Israel established his own worship center, enticing the citizens to stop there instead of traveling all the way to Jerusalem. Now we know all this, that it was all wrong motive for King Jeroboam. Kasi nandoon yung maglaban sila. Kalaban na yung Judah, ang Israel in Judah. Naglalaban silang dalawa. Kalaban niya si Rehoboam, na anak ni Solomon. So, yung motive niya ay nagtayo siya ng mga Diyos-Diyosan sa Bethel, a worship place sa Bethel at sa Kasadan. Para daw, binibigyan ng pabor yung mga tao. Huwag na kayong mag-travel papunta ng Jerusalem. But it was wrong motive kasi mali din yung ginawa niya.
Gumawa siya ng idol, gumawa siya ng Diyos-Diyusan. Para doon na, dito na kayo magsamba. Huwag na kayong pumunta. Where the center of really a worship of God is in the city of Jerusalem. So, it was wrong motive. So, we see that everyone who arrived in Bethel succeed if they continue to follow and obey God. But those who don't follow and obey God, they end up, they failed. So, we know what happened to Abraham. At the end, we know what happened to Jacob. We know what happened to Samuel, but we also find King Jeroboam. In 1 Kings chapter 13 and 14, we see there, kung mababasa natin, the evil things na mga ginawa ni King Jeroboam sa 1 Kings chapter 13 and 14. Kapag nag-confess tayo, kapag nag-surrender tayo sa Panginoon, let it be, really from heart. Hindi lamang yung dahil na sa preaching ni pastor ay na-convict tayo, din nag-repent tayo sa kasalanan. Pero that's not the end of that. Hindi, wala doon ang anointing. Wala pa doon yung finish line. Wala pang anointing doon kung matutulog tayo. Amen. Kung hindi tayo makikinig ng gusto, that's not the end of that. Hindi natin matatagpuan, hindi natin makocommit, hindi natin natatanggap yung anointing. So, ando doon yung iba. So, nawala tuloy ang Bethel. So, yes. So, pinaparest ko lang kayo. Pakisi ko nga yung kapit natin. Yeah. Sabihin mo, gumising ka. So, hindi lang tayo, pag nag-repent tayo, hindi lamang tayo nadala sa conviction. Yeah? That's not the end of that. Yung repentance natin, yung surrender natin sa Panginoon, that's not the end of that. Wala pa yung anointing doon. Hindi pa natin matatanggap yung anointing. That's not the end of the line na makuha natin yung double portion. So, if you decide to stay in Bethel or even maybe, you go back to Gilgal, wala tayong patutunguhan sa ating buhay. So, okay. May kasabihan na kapag may victory, then prepare for an attack. Alam ba ninyo yan? Na-experience ba ninyo yan? Kapag may victory, prepared for an attack. May attack agad. So, okay, let's come to the third place at Jericho. Jericho, a place of action and warfare. Okay. A place of action and warfare. Sabi sa chapter 2, verse 4. Then Elijah said to him, Elisha, stay here, please. For the Lord has sent me to Jericho. But he said, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. So, they, came to Jericho. So, the next stop came to Jericho, a place of action and warfare. So, what do we find in Jericho? Let's see what we find in Jericho. In Jericho, number one, it was in the vicinity of Jericho that the Lord Jesus faced Satan when he was tempted for 40 days in Matthew chapter 4. Satan tried to tempt Jesus. Satan knows that Jesus is just baptized in the Holy Spirit, ready to start the ministry. Then Satan came
to attack him, But how did Jesus did not fall into temptation? By the Word of God. Sinasangga niya ng Word of God. Do not tempt me sapagkat ito ang sabi ng Word of God. Kaya yun sinasabi ko na it's so important na tayo may mga Word of God, mga verses na memorize. Number 2, it was the Rahab, the prostitute, faced life in death. Whether to save the Israelites spying the land of Jericho, or to obey and submit to the king of Jericho command to surrender the Israelites in Joshua chapter 2. Naalala niyo ito? Naalala ninyo yung si Rahab, yung prostitute, yung pinuntahan ng dalawang spy? Yeah? So, the end of Rahab, kung sino si Rahab? Alam ba ninyo yung the end kung sino si Rahab? Si Rahab became the great grandmother of Jesus Christ. Okay? Hindi niyo alam. Yeah? Si Rahab, napangasawa niya si Salmon, yung isang spy. Na anak siya from the line of Jacob, from Judah, the tribe of Judah. So, from Judah, from Judah, anak niya from 6th generation down, anak niya si Salmon, yung isang spy, napangasawa niya si Rahab. Si Rahab and Salmon nanganak kay Boaz. Si Boaz ay napangasawa niya si Ruth. Si Ruth at si Boaz nanganak sila kay Obed. At si Obed nanganak generation to Jesse. And si Jesse, the father of David. And from David, down, si Joseph na asawa ni Mary. The mother of Jesus. Kailangan minsan alam natin yung Bible din. Yeah? So from Salmon to Judah, anak ni Jacob. Jacob, tatay siya ni, anak si Jacob, anak niya ni Isaac, anak ni Abraham, si Abraham, anak ni, hindi natin alam, si Abraham, anak ni, ang tatay niya si Terah, ang tatay niya si Nahor ay from the line of Shem, na anak ni Noah. Si Noah, from the line of Seth, na anak ni Adan. And si Adan to God. Yeah? Kamisan alam natin yun. God, Adam, Seth, Noah, Shem, Terah, Nahor, Abraham, Isaac, Jacob, Judah, yan si Salmon na. Amen. Then to Josiah, to King David, then to Solomon. Hallelujah. Nag-Bible study na tayo ngayon. So, number 3, it was Joshua's time that the wall of Jericho, or the destruction of Jericho. So, when we arrive in Jericho, okay, quick lang tayo. When we arrive to Jericho, sabi ko nga, Jericho is the place of action and warfare. Jericho is the place of action and warfare. Nung dumating sila sa Jericho, ando doon yung kailangan yung warfare nila. Kailangan niya mag-action sila. Kagaya ng nangyari kay Rahab. Ando doon yung warfare. Ando yung warfare in her spirit. Siya ba ay susunod sa Panginoon? Alam ni Rahab kahit siya prostitute, but alam niya kung sino si God. Alam niya kung anong ginawa ng Panginoon. Alam niyang madidefeat ang Jericho. Kaya, sinong susundin niya? There is a spirit of warfare sa kanyang puso. Susunod ba siya sa kanyang king? Maprisa siya o patayin siya? But sumunod siya sa Panginoon. He hide the spies. She. So, ang totoo na,
When we arrive at Jericho's place, ano doon na, makikipag-warfare tayo. The enemy will attack your lives. The enemy will attack your family. The enemy will attack your finance. The enemy will even attack your faith. Ando doon, sabi ko nga, sa Bethel, nag-surrender tayo. Lord, I'm going to serve you. Sabi ni Jacob, I'm going to serve you. Ando doon yung madali tayo na mag-repent, sabihin natin, mag-surrender. But when the temptation comes, nag-give in tayo sa temptation. So, ano doon yung makikipaglaban tayo, sa nito mga, nasabi ko ba to? Yeah, it was the vicinity. Nandun si Lord Jesus nung tinitempt siya. Ando doon siya, paano siya nakipaglaban? Dahil sa Word of God. So, kailangan, sabi ko, kailangan meron tayong mga Word of God. So, pag tayo, when the time comes for attack, kaya natin sanggain siya ng mga Word of God. So, don't delay your journey para makuha natin yung blessing ng Panginoon. Hindi tayo titigil sa Gilgal, hindi tayo titigil sa Bethel. Diyan sa Jericho, we will warfare, in my journey, I encounter a lot of warfare, especially when Satan, the lies of Satan sa akin, grabe na I fought for my, yung aking identity as a woman pastor. Kasi nung mga panahon na yon, I don't want to be a pastor. Ang akala ko yung pastor, lalaki lang. So, for 5 years, dinideny ko, hindi ako pastor. The church is growing in London. We have now more than 200, 250 people. Ayaw ko pa rin tawagin ng pastor. Ayaw ko magpastor. Ayaw ko, babae ako. Kailangan lalaki nasa platform. Kailangan lalaki ang nasa platform. Hindi babae, hindi ako, ayaw ko. Sabi nung mentor ko, sabi sa akin, during that time, ang president ng Philippines ay si Cory Aquino. Sabi niya ganoon, sino ang president ng Pilipinas? Babae ba o lalaki? So, from there, nagising ako. Okay. I tried na hindi ako ma-distract, especially when I will be preaching Sunday. Kaya nga, kahit si ate, hindi ko pinatira sa aking bahay. When I'm preaching, ayaw kong makarinig. I don't want to hear anything about anything, especially problem. Otherwise, my emotion will get you tied up, sa mga problema. Then, hindi ako makapag-concentrate. Hindi ako makapag-concentrate, that, I just want my heart and my mind and focus to God. I don't want any distraction. And that's what you and me as well. We don't want to get distracted. 2024, we will fight. There is a warfare sa atin. If-fight natin against yung mga distraction. Distraction is an enemy of our soul. So, aalisin natin yung mga distraction na yan. Inilalagay natin sa Panginoon yung mga desire natin. Let God be God of mighty one as well. Amen? Na hindi ma-roll ng tao, but let God lead mighty one. Let God rule a heart in our family. So, we will come now to the last Jordan, a place of spiritual vision. A place of spiritual vision. Before yung verses, anak, can I have the PowerPoint for what happened to Jordan, the last stop? Before the verses. Kasi mali yung ko. Yan. What happened to Jericho, the last stop? Yeah? Number 1, it was at the Jordan where the people crossed over to the promised land. Joshua chapter 4. Number 2, it was at the Jordan Elijah ascend to heaven in 2 Kings chapter 2. And then number 3, it was at the Jordan Elisha received the double portion of anointing. Number 4, it was at the Jordan John
Baptist saw the Holy Spirit descending in the form of a dove in Matthew. Number 5, it was at the Jordan that Jesus was baptized before he began his ministry in Matthew 3. So, let's read. Let's read from the PowerPoint in chapter 2, 2 Kings chapter 2. Verse 6. Verse 6. 2 Kings chapter 2, verse 6. Then Elijah said to him, Elisha, "Stay here, please, for the Lord has sent me to Jordan." But he said, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." Grabe si Elisha. Hindi talaga susuko. Hindi ako hiwalay sa iyo hanggat hindi ko makakamtan, yung aking vision. And so the two of them went on. And verse 7, and the 50 men of the sons of the prophets went and stood before them at a distance, while the two of them stood of the Jordan. And verse 8, now Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the water, and it was divided this way and that the two of them crossed over the dry ground. In verse 9, it says, and so it was, when they had crossed over, that Elijah said to Elisha, "Ask, what may I do for you before I am taken away from you?" And Elisha said, "Please, let a double portion of your spirit be upon me." And verse 10, Elijah said, "You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so far, but if not, it shall not be so." So verse 11, then it happened, as they continue on and talk, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them. And Elijah went up by the whirlwind into heaven. And verse 12, and Elisha saw it, and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen." So he slew him no more. And he took hold of his own clothes and tore them into two pieces. And verse 13, he also took up the mantle of Elijah that had fallen from him, and went back and he stood by the bank of the Jordan. And verse 14 said, then he took the mantle of Elijah that had fallen from him, and struck the water and said, "Where is the Lord God of Elijah?" And when he also struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over. So what can we see here about Elijah? Elijah, as I said a while ago, he never stopped. He never stopped following Elijah. How many times Elijah said, "Stay here. Meron akong pupuntahan." Pinapupunta ko doon. Aya, "As the Lord lives and as my soul lives, I will not leave you." Hindi ako aalis, hindi ako mag-i-stop hanggat hindi ko makamtan yung vision ko. Parang ganun, So, what did Elijah said? "You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me taken away from you, you will have it. But then, if you don't see me, it will not so." So, nakita natin dito, Elijah was keep watching and preparing, to receive the mantle. Kung kailan bibitawan ni Elijah yung mantle. Yung parang tayo, hindi tayo titigil pagpipray hanggat hindi natin natatanggap yung pangako, yung hinihiling natin sa sagot ng Panginoon. Lord, sabi ni Jacob, "I will not leave you until you bless me." Yung parang ganoon yung spirit natin. "I will not leave you until you bless me." Sabi doon sa angel. Let it be sa atin. 2024 na papasok. Lord, anong pinapagawa mo sa akin, Lord? I am ready, O God. And so Elisha did two things. Number one, he tore his clothes, signifying the release of the old man and the past. Sabi ko, maraming past din si Elisha. So, he tore his clothes. Isa yun sa signifying.
na surrender talaga sa Panginoon. Dying to self, tearing his clothes. Then he picked up the mantle that had fallen and knew that the double portion had come. It says that the prophet Elisha relied more on the miracles than on Elijah. And more of signs and wonders, greater numbers of signs and wonders demonstrated God's mercy and gentleness. And the Bible says that Elisha did twice number of miracles than Elijah. Alam ba niyo kung ilan ang nagawang miracle ni Elijah? Elijah did 16 miracles. And then Elisha, before he died, he did 31 miracles. So, wala yung double portion. So, when Elisha died, nung inilibing siya, nung ito raw band of raiders from Moab, may namatay na isang soldiers. Nung itinapon yung patay na iyon, na itapon doon sa kabaong ni Elijah. When the man touched the bones of Elisha, then the man was revived. And so, then he stood. So, naging double portion yung miracle na ginawa ni Elisha. And 2 Kings 30, makikita natin yan sa 2 Kings 13. 2 Kings 13, verse 20 to 21. So, Elijah most often proclaimed God's judgment and wrath. But Elisha tended to declare God's love and mercy. So the life of Elisha demonstrates that God uses leaders of all kinds. Sino man tayo, God looks at our heart. Sino ang pinipili ng Panginoon? Yung nandoon, yung masunurin. Yung hindi para complain. Yung obedient to the call. Okay, let's come to the conclusion. Sabi kong conclusion, we are not going to stay in Gilgal mediocrity, and we will go to Bethel, that we will die to self and decide to live for God. And then we will go to Jericho, where you will fight every devil that comes against you, and you will win because the Lord Jesus Christ is beside you. Andyan si Lord. Andyan the Lord of hosts is behind us always. Side us. Nasa katabi lang natin siya. Kung tayo magdidepend lang sa Kanya, then you will reach Jordan, where you will begin to see the promises of heaven, and that is yours. And you will appropriate them, and you will be a force for God that will shake the heaven and hell. Amen. Amen. Ando doon na ready tayo doon. So, a challenge in Matthew chapter 1, in the first 17 verses, we meet 46 people whose lifetimes span 2,000 years. All were ancestors of Jesus, but they varied considerably in personality, spiritually, and experiences. Some were heroes of faith like Abraham, Isaac, Ruth, and David. And some had shaky reputation like Rahab and Tamar. Many were very ordinary like Hezron, Ram, Nashon, and Akim. And others were evil like Manasseh and Abijah. God's work in history, not limited by human failures or sin. He worked through ordinary people. Just as God uses all kinds of people to bring His Son into the world, He uses all kinds today to accomplish His will. And God wants to use you. God bless you and Happy New Year. Amen. Let's all stand.